Welcome back sa aking YouTube channel kung saan tatalakayin natin ang isang kaso sa likod ng glamour at kasikatan. Isang kwentong nagpapakita na kahit sa mundo ng showbiz, may mga lihim na hindi agad nakikita. Ito ang mga kasong iimbestigahan natin dito sa Untold Truths with Mystery. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on na rin ang notification bell para manatiling updated sa susunod na video. Narito ang panibagong update kaugnay ng patuloy na usapin sa kinasasangkutan ni Yu Menglong. Kung patuloy ninyong sinusubaybayan ang isyong ito, malaya kayong mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong pananaw. Mahalagang linawin na ang mga pahayag na nabanggit ay hindi pa kumpirmado at batay lamang sa mga post mula sa iba't ibang online thread at sa mga umano'y ebidensyang kumakalat sa internet. Gayunpaman, ayon sa mga otoridad, itinanggi na ang lahat ng aligasyong ito. Batay sa opisyal na pahayag, ang kaso sa China ay pormal ng isinara at wala umanong sapat na dahilan upang muling buksan ang investigasyon na may kaugnayan kay Yu Menglong. Sa isang hindi inaasahang pangyayari sa China, si Yu Menglong na dating kilala sa kanyang mahinahon at kontroladong imahe ay napasok sa isang sitwasyong hindi kailanman inakala ng publiko. Noong gabing iyon, dalawang lalaking inakala niyang kakampi ang humarang sa kanya sa isang liblib na lugar. Ang bawat mapanakit na kilos at bawat pagtataksil ay lihim na naitala na tila walang iniwang puwang upang itago ang mga nangyari. Ilang buwan nang nag-iisip at naghihinala ang mga tagahanga at ngayon, unti-unting lumilitaw ang katotohanan o kahit isang bahagi nito. Sa loob ng industriya ng aliwan, kumakalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagtataksil, manipulasyon at pang-aabuso. Ang pinagkakatiwalaang manager ni Yu Menglong at isang malapit na kaibigan, mga taong matagal niya nang inaasahan ay umano'y kumilos laban sa kanya para sa sarili nilang kapakinabangan. At ang videong kumakalat online ay naglalaman ng mga sandaling ikinagulat maging ng kanyang mga pinakamatibay na taga-suporta. Makikita rito ang takot, kawalan ng magawa at labis na pagkabigla. Isang anyo ni Yu Menglong na hindi pa kailanman nasilayan ng publiko. Ayon sa isang hindi pa pinangalanang netizen, lalo pang lumala ang mga pangyayari nang maglaon noong gabing iyon. Bandang 9:00 ng gabi, sa isang madilim na parking area sa isang lugar sa China, muli umanong napaligiran si Yu Menglong. Ang dalawang lalaki na itinuturing niyang kakampi ay mariing nagbigay ng matinding presyon at malinaw ang kanilang intensyon sa paraang nakakabahala. Ayon sa mga saksi, nagawa umano ng netizen na lihim na maitala ang bahagi ng insidente. At sa nasabing video, makikitang balisa at nag-aalinlangan si Yu Menglong, malinaw na lumalaban habang pilit siyang itinutulak ng mga lalaki papasok sa isang naghihintay na taxi. Ang kanyang pagpupumiglas na sinasabayan ng mga sandali ng takot ay naglalarawan ng isang nakakabahalang anyo ng pagtataksil. Isang taong kanyang pinagkakatiwalaan na ngayon ay tahasang kumikilos laban sa kanya. Agad na nag-react ang mga tagahanga online, puno ng galit at pag-aalala ang mga komento. Marami ang nagtatanong kung paano nagawang tratuhin ng ganito ang isang taong minahal at iginalang ng napakarami. Ang insidente ay nagbunsod ng sari-saring haka-haka, teorya at mainit na diskusyon sa iba't ibang social media platform habang nananatiling bukas ang maraming tanong. Sino ang mga lalaking ito? Bakit si Yu Menglong ang naging target sa isang lugar na lantad ngunit hiwalay sa publiko at ano ang magiging epekto nito sa kanyang kaligtasan at karera? Ang nakakagulat na video mula sa parking area ay mabilis na kumalat sa Chinese social media na nagpasiklab ng matinding galit at pag-aalala. Maraming netizen ang nabigla at paano raw nagawang tratuhin ng ganitong kalupit ang isang taong iginagalang at minahal, lalo na ang mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan. Unti-unting pinagdugtong-dugtong ng mga tagahanga ang mga pangyayari at lumitaw ang hinalang ang pagtataksil ay hindi isang biglaang insidente, kundi bahagi ng isang planadong hakbang. Bumuhos ang mga komento online. Maraming nagsabing hindi sila makapaniwala at hindi nila inakalang magagawa iyon ng mismong manager at kaibigan. Mayroon din namang nagsaad na kailangan siyang protektahan at hindi siya karapat-dapat sa nangyari.
Sa kabila ng pagkalat ng video, nananatiling matatag si Du Chang, ang manager at tinaguriang kaibigan na nasa sentro ng kontrobersiya. Sa isang pahayag sa media, iginiit niyang wala siyang kinalaman sa nangyari kay Yu Menglong. Ayon sa kanya, wala raw siyang anumang partisipasyon sa mga naganap noong gabing iyon at ang lahat ng paratang laban sa kanya ay ganap na hindi totoo. Ngunit ibang kwento ang ipinapakita ng video. Para sa mga netizen na nakapanood ng footage, malinaw umano ang kanyang presensya at mga kilos. Bawat galaw at bawat interaksyon na naitala sa madilim na parking area ay tila sumasalungat sa kanyang pagtanggi. Dumagsa ang mga komento tulad ng hindi nagsisinungaling ang video at kitang-kita namin ang ginagawa niya, tigilan na ang pagpapanggap. At habang patuloy na ipinapakita ni Du Chang sa publiko ang imahe ng isang mabait at profesional na manager, isang mas madilim na larawan ang ibinubunyag ng lumabas na video. Sa likod ng mga kamera, malayo sa mata ng mga tagahanga at kasamahan, makikita siyang itinutulak, sinusundot at maging kinukurot si Yu Menglong. Mga kilos na malinaw na taliwas sa kanyang pahayag ng kawalang kasalanan. Mabilis na itinuro ng mga netizen ang malinaw na kontradiksyon. Sa isang banda, si Du Chang ay nakangiti at nakikipag-pose sa mga larawan, kumikilos bilang isang suportadong manager at mapagkakatiwalaang kaibigan. Sa kabilang banda, pinapakita ng video ang kanyang pag-ikot kay Yu Menglong, paggamit ng puwersa at isang kontroladong halos malupit na anyo. Ramdam ang bigat ng pagtataksil na nararamdaman ng mga tagahanga. Ang mga komento sa social media ay naglalaro mula sa lubos na pagkabigla hanggang sa galit. Marami ang nagtatanong kung paano nagagawang magpakita ng kabaitan sa publiko habang gumagawa ng ganitong mga kilos sa pribado. Habang patuloy na umiikot ang video, unti-unti ring gumuho ang imaheng dating iniuugnay sa kabaitan ni Du Chang. Bawat pagtulak at bawat pagkurot na naitala ng kamera ay lalo pang nagpapatibay sa realidad. Ipinapaalala ng mga larawang ito na maaaring mapanlinlang ang mga anyo at hindi lahat ng ngumingiti sa harap ng kamera ay may mabuting layunin. Sa ika-4 na video na lumantad, lalo pang lumalim ang usapin sa kaso ni Yu Menglong at tuluyang nabuwag ang huwad na imahe ni Du Chang sa isang nakakabiglang footage. Sa bagong video na ito, malinaw na makikita si Du Chang, ang manager at tinaguriang kaibigan na patuloy na nag-iit ng kanyang kawalang kinalaman habang sinisikipan at hinaharangan si Yu Menglong. Ipinapakita ng footage na hindi lamang siya nagtutulak kundi kinukurot at hinila rin siya sa paraang nakakababa ng dignidad. Ang bawat kilos na naitala ay tuwirang sumasalungat sa kanyang mga pahayag sa publiko. Lubhang nabahala ang mga tagahanga lalo na dahil sa malinaw na pagkakaiba ng kanyang imahe sa publiko at ng mga eksenang lumitaw sa pribadong footage na lalo pang nagpasiklab ng galit. Habang siya'y nakangiti at nagpapakita ng suporta sa harap ng kamera, ibang anyo ang ibinubunyag ng video. Isang taong mapangkontrol, mapanlinlang at mapanakit. Ipinapakita rin ng mga komento online ang pagkabigla at galit ng publiko. Lumitaw ang mga usap-usapan tungkol sa umano'y madidilim na lihim sa likod ng ahensyang kinabibilangan ni Yu Menglong. Ayon sa mga impormasyong ibinabahagi online, siyam na individual na may kaugnayan sa ahensya ang iniulat na nasawi o biglang nawala sa mga hindi malinaw na kalagayan at hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang dahilan. Mas lalong nakakabahala na si Yu Menglong mismo ay iniulat na nakaligtas sa isang pagkahulog mula sa gusali. Isang insidenteng opisyal na naitala bilang aksidente ngunit patuloy na pinagdududahan ng publiko. Paano raw nagkakasunod-sunod ang ganitong mga trahedya sa loob ng iisang organisasyon? Unti-unti nang naghihinala ang mga tagahanga at netizen na maaaring may itinatagong malalim na lihim ang ahensya na posibleng may kinalaman sa manipulasyon, pagtatakip ng katotohanan o mas seryosong usapin. Ayon sa isang hindi pa pinapangalanang source, masyado nang kakaiba ang padron upang baliwalain. May mga nawawala, may mga nasawi at si Yu Menglong ay nakaligtas sa ilalim ng mga sitwasyong itinuturing ng marami na kahina-hinala. Para sa ilan,
Malinaw na may hindi tama. Patuloy ang pagdami ng espekulasyon online. May mga naniniwalang gumagamit umano ang ahensya ng matitinding paraan upang kontrolin ang kanilang mga talento. Habang ang iba naman ay nagsasabing maaaring may natuklasan si Yu Menglong na isang lihim na hindi dapat mabunyag. Ngunit isa lamang ang malinaw. Ang kwento ni Yu Menglong ay hindi na lamang tungkol sa kasikatan, pagtataksil o isang gabi sa isang parking area. Ito ay naging isang masalimut na usapin ng mga lihim, panganib at mga tanong na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot. Mga tanong na patuloy na sinusubukang unawain ng publiko. Sa kabila ng dumaraming ulat tungkol sa misteryosong pagkamatay, pagkawala ng ilang individual at pagbagsak ni Yu Menglong mula sa isang gusali, nananatiling tahimik ang ahensya. Walang opisyal na pahayag, walang paglilinaw, tanging isang makapal na pader ng katahimikan. Ayon sa ilang tagaloob sa industriya, hindi raw ito simpleng pananahimik kundi isang sinadyang hakbang. May mga nagsasabi na posibleng tinatakpan ng ahensya ang kanilang posibleng kaugnayan sa mga trahedya upang maprotektahan ang kanilang reputasyon o kaya upang ilayo sa publiko ang mga makapangyarihang personalidad sa likod ng mga pangyayari. Ang iba naman ay naniniwalang ang sinumang magsalita ay maaaring maging susunod na biktima ng hindi maipaliwanag na aksidente o pagkawala. Dahil dito, lalong nadagdagan ang takot at pagkabahala ng mga tagahanga. Bakit nananatiling tahimik ang ahensya? May mas malaki ba silang itinatago? Habang tumatagal ang kanilang pananahimik, lalo itong nagiging kahina-hinala. Para sa ilan, para bang may mensaheng ipinapahiwatig na huwag masyadong magtanong o baka ikaw ang mawala. Sa paglala ng mga haka-haka, nananatiling balanse ang takot at pagkamuusisa ng publiko. Ang katahimikan ng ahensya ay mas naging mabigat pa kaysa sa anumang pahayag na maaari nilang ilabas. Isa itong malamig na paalala na kung minsan, mas maraming ibinubunyag ang hindi sinasabi kaysa sa mga binibigkas na salita. 3 buwan na ang lumipas mula nang pumanaw si Yu Menglong at hanggang ngayon, nananatiling bukas ang tanong. May pag-asa pa bang makamit ang hustisya? Ang mga usap-usapan ay hindi na basta maikakaila. Kumpirmadong 3 buwan na mula nang siya ay mamatay, ngunit ang mga detalye sa likod ng kanyang pagpanaw ay nananatiling malabo. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong, patuloy ang pagtanggi ng ahensya na magbigay ng malinaw na sagot. Ang mga tagahanga ay naiwan na may halo-halong damdaming lungkot, galit at matinding pagdududa. Sa kabila ng trahedya, patuloy na nananawagan ng katotohanan ang mga online community at netizens. Posible pa bang makamit ang hustisya para kay Yu Menglong? O tuluyan na bang natabunan ng kapangyarihan ng ahensya at ng mga lihim nito ang katotohanan? Para sa marami, ang sunod-sunod na misteryosong pagkamatay at pagkawala na may kaugnayan sa ahensya ay nagpapahiwatig ng mas malalim na sabuatan. Isang bagay na maaaring gawing halos imposible ang paghahanap ng hustisya. Paano nagawang patahimikin at mabilis na makalimutan ang isang taong may ganoong liwanag at talento? Kung may kinalaman nga ang ahensya, may mangangahas pa bang maglantad ng katotohanan? Totoo bang may investigasyon o unti-unti na lamang itong tinatakpan at nililimot? Kahit sa kanyang pagpanaw, patuloy na umaalingaw-ngaw ang kwento ni Yu Menglong. Ang kanyang kaso ay naging simbolo ng madilim na bahagi ng kasikatan, ang panganib ng maling pagtitiwala at ng laban para sa katotohanan sa mundong madalas na pinoprotektahan ng katahimikan ang may sala. Ngayon, patuloy na naghihintay ang mundo na may kaba at pag-iingat. Darating pa kaya ang hustisya para kay Yu Menglong o mananatili na lamang ba ang kanyang kwento bilang isang nakakabinging misteryo na hindi kailanman mabibigyang linaw? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at abangan ang susunod na episode.